alam nyo, baka mabash na naman tayo. Kasi di ba napag-usapan natin nung isang araw na hindi naman talaga pantay ang mga babae at lalaki? Hindi naman talaga eh. Teka, linawin mo. Paanong hindi pantay? Kunwari, tumingin ka sa akin. Kaya ba mga anak? Hindi, di ba? Pati yung mga ulo natin, hindi pa rin. Oo nga, kasi yung male scalp daw mas nagiging oily at nagkaka-dandruff. Kaya kailangan ng mga lalaking pogi gaya natin, ha? Yung shampoo na mas kayang magtanggal ng dandruff. Kaya huwag nyo nang gamitin yung shampoo ng mga asawa at girlfriend nyo. Nahuwa, effect yun. Mag-clear men na lang kayo kasi yun yung may formulation na bagay sa scalp ng mga lalaki. Kung ako sa iyo, power up your dandruffy scalp! Supercharged with Clear! Kumato ka na ba sa isang lumang bahay para magtanong kung may binibenta silang lumang gamit? Minsan, sir. Kasi lalo kapag may nakita ka dong biglang may Jollibee statue na nakasabit lang mga tire ng kotse tapos ginagamit lang na iba. So, pwede mo yun offeran ka agad. Mas matik ba yung mura mo mabibili o alam din nila yung presyo? Nung kapanahonan ko, sir, ang swerte ko dahil hindi nila alam. Pero ngayon kasi na-vlog na ng lahat eh. Tsaka internet accessibility. Hindi ko na mauto yung mga lola. Yung mga lola, sabi, teka lang. Kilala kita. Tsaka yung access sa internet eh, no? They could check eh kung magkano yung... Tapos pumasok pa yung KMJS. The Pod Network Entertainment. Ayun na, nag-uusap na dito. Uy. Tutulo ang laway ko. May magagamit pa kayo ron. Hala ko May na-stroke ka na. Hindi ko alam pero hindi pinapagamit. Kaya nakalalaki. Ano, meron? Hindi kasi medyo kalakalawang na eh. Pero maganda pa. Uy, shoutout nga pala sa food sponsor natin for today, ang Bulaluhan First sa Caloocan. Bulaluhan sa first. Bulaluhan sa First, sorry. Bulaluhan sa First. Liligawin mo pa eh. Caloocan yan. Puntahan nyo sa Facebook page nila, www.facebook.com/Bulaluhan sa First. Kahit pedal car, pedal ko papuntang Caloocan. Sarap nung ano nila, nung... Tohu. Tohu, tsaka yung baboy, Tohu. Pork tohu. Kinuna ko yung bone marrow. Welcome to the Cool Pals! Episode 805. Exclusive. on Spotify and YouTubes. Pepepepem pem pepem. Pepepepem pem pepepem. Pepepepem pem pepem. Pepepepem pem pepem. Ano yan? Bakit nga ba ikaw ang nasa aking alaala? Paborito ko rin yan, Two-Face. Ba't Sana sino mag-guess naalala mo? natin. Sana mag-guess din natin ng Two-Face. Oo nga. Sana magkaharap na sila ni Ryan Rems. Sa True Fate? Oo. Oo nga no. Hi. Hindi naman ganyan. Hindi naman bahid ng ano eh. Binagyan mo pa ng bakit? Mga ganyan mga tao. Isa sa mga kasama natin, musika na kasama natin from kabataan hanggang tumanda na tayo. Bawat lahat ng mga koleksyon niya ay basta may alaala. Ayos lang. Inano mo sa guest natin. Hindi ko na magpakilala. Ikaw na kaya magpakilala. Rems, I give it to you. Introducing Walang inaatrasan niya. special guest, the Filipino picker himself. Here he is, Crazy Kyle. Hey, thank you for having me, mga boss. Salamat, Kyle. Nako. It's nice to be here finally. Nakita ko lang kayo sa reels ko minsan. Especially my kids. My kids Nako, puta ka Sa bata. my kids are the ones who always How old are we, man? ako? Yung mga kids Yung mo. kids ko, I have a 18, I have a 16. Pwede na. Pwede Pwede na. na. Okay na pala. Namumura na yung mga yan. Ang bata na itsura ni Kyle eh, no? Oh. Yeah. Ba't ganun? Anong meron? Bakit yung itsura mo from the time na nakasama ko siya sa work eh. Pero magkaiba kami ng Department. team. Anong work Pero mo? ganyan na itsura ni Kyle ever since 2003. 2003. Anong work nyo? Grabe. Sa PLDT, kami lineman.
Si Yung Chris umaakit Kelly, sa galing poste. magkamit ng linya. Ako, may chance, may potential to maging picker. Nag-resign si GB, walang hagdanan. ayaw budget na Yung poste dati, wala kahoy pa. Dati yung poste ng PLDT. Tsaka may akyatan talaga yun, di ba? Oo. Tinanggal na yun, akyatan may nagja-jumper. Nagko-kolekta ka rin ng poste. Hindi. Ito, yung Kaya antik na umabot to. doon. Pero totoo, hindi tumatanda si Kyle. Ang latest sir na collect ko sa PLDT kasi 8 years din ako doon nagtrabaho eh. So yung red payphone, yung 325. Uy. Yun medyo Yung holy grail. pinapaupahan ba yan? Oo. Minsan pinapaupahan ko siya sa mga teleserye, ganyan, mga As props. Meron akong kwentong 325. Gagamitin siya ni Ben-Hur Abalos. Tawag lang kayo. 325 lang. Hindi, pero tayo na, pinromote mo pa. Nakikita na nga sa lahat yan eh. Pinanalo ng Cool Pals. Ang ina mo, ayaw natin magpabayad bago lagi natin siya na May shoutout. nagtatawa na nga natin eh. Siyempre. Sir, kamusta Meron po? akong kwentong yung payphone na yan. Noong nag-aral ako, grade 2, 1986. Naalala ko yan. Nakapila ako sa payphone. Ang sa harap ng pila ko, si Harleen Bautista. Oo. Yan lang yung pinakamaalala ko ng bata ko, si Harleen Bautista. Kasi high school Nagbaba ka ng high shorts. Hindi naman ganun siya. Bata pa si Harleen noon. Ay, pare. oo. Bata sa May bata. bata rin naman siya. Bata ako noon eh. Pero kasi, nung nag-aaral ako sa Victoria School ako nag-aaral yan sa Cubao eh. Yung school namin, yun ang usap-usapan. Dito nag-aaral yung kapatid ni Herbert. Si Harleen. Tayo gano'n. Kaya nung sabi nung... Akin naman, di naman tumatuloy na ako yung gano'n. tinatawagan niya boss si Romnick. Oo nga, no? Tangina. Hindi, pero yun yung pinaka-memory ko nung pulang ano na yun. Na parang habang nakapila ako, may artista ako nakita. Gano'n Very kabigat young yun? age. Yung Mabigat siya, pero ang problem is, kaya sobrang bigat ng mga ilan sa, yung iba kong ganun, dahil yung susi is missing, tas maraming coins sa loob. May coins pa sa loob. Hindi mo dati- pinapabuksan. Kailangan sirain, sir. Eh. So, keep it as is. Pero believe it or not, marami kasing, it's one of the holy grails ngayon sa antique mga collection. telepono. Sa telephone collecting. Saka, it was once illegal to own. Kaya anything like that is a Dahil must-have. dahil or, public siya. Oo, parang pag nakita yan sa bahay mo, it's parang illegal ninakaw to. mo. Oo, Kasi hindi ninakaw siya yan. binibenta eh. Pero ngayon, it's called retired. So, pwede na. Saan kayo nakatagpo ng mga luma na ganun? Usually sa mga fellow collectors, pero yung mga junk shop talaga, boss, andyan. Pinapatapon kasi yan. Nagnakaw ko dati ng phone booth ng digital eh. Ikaw pala yung nagtatao. Maganda yun, sir. Digital is silver. Oo, Silver. silver and blue. Yung 5 piso. Kasama lang. yung pinto. Hindi. Ano lang, buong yung kapiranggot lang na kahoy na gano'n. No? Tangina, may kuryente pala yan. Yun yung pwedeng pang long distance, di ba? Yes. Putsang ina, magnanakaw. Card na yan, ang gamit yan. May pwede na May gumawa pwedeng ng card lang ang available pa sa yung- digital. Eh. Yung hilig mo to pick, Kyle, yung magkuha ng mga ganyang mga vintage, kailan nag-start? Ever since naman, I've always been sentimental fool. So, collector talaga ako. Pero nung nag-retire na ako sa PLDT, kasi nag-resign ako sa PLDT. Tapos lumipat na, nag-call center tour. So, Dish Network. Tama ba? Dish Network tayo. Pumunta ako sa DirecTV. Yung kalaban. Competitor eh, Oo. no? Sila- So, na-offeran ako ng malaking sahod doon. And then after a few years, na-offeran ulit ako sa pabalik doon sa Dish Network. So, training manager na ako nun. Tapos nung nag-retire ako, yun yung medyo marami akong ipon. Doon ako ang tawag doon, professional picking na kasi, Naghahanap meron buhay ka ng na. pambili. Nag-hunt ka na. Dati kasi kung ano lang, yun lang Ano ang yung bibili. Nabili mo, magkano mo nabili yung telepono? Iba-iba sir. Actually, yung unang-una ko, kasi talagang hinahanap ko, tinaga ako 25K, ganun. Yung pula? Oo. Pero ngayon, may mga lumulutang na 8,000, tapos minsan may nabibili akong 3,500 dahil yung mga, hindi naman sa yung mga
Shabu. Naghahanap ng ano. Pang-follow up. Anong tawag dyan? Follow up. Yung, Pang follow up lang, Brad. Yes. Doon ka makaka-jackpot minsan. Basta ang rule is, basta hindi nila ninakaw kung kanila naman yun or sa tito nila. Ganun. Uy, sa presyong 3,500 or 8,000, maganda ba siyang investment? Yes, boss. Kasi kahit bukas, mabenta mo na yan. Kasi ang daming collector ngayon ang nangungulila. Sa mga specific items lang. Yung mga specific. Halili beer, yan. Yung mga bote na gano'n. yun daw yung pinaka, mo na bote, Holy Grail. halilibig. So, yun yung mga anytime pwede ibenta ng anak mo kung kailangan emergency. So alam mo yung mga history din yung mga yan. Doon ako fascinated kung paano mo ano yung Halili beer? Yung Halili beer kasi ano yan parang competitor ng pwede ba sabihin? San Miguel. Oo, siyempre. Competitor ng Pero doon tayo sa San Miguel, San Miguel, Pale Pilsen. ang urban legend is back in the day naman to. This is back in the day, so maybe around 50s, 60s. Ang lakas ng competition na muntik pang malampasan. Ang San Miguel? Oo. Talaga? So, ang urban legend, and I read this in a book may book sa Bulacan about it na yung chemist ng Halili beer was pirated by the other company. Tapos, they totally bought the whole thing. So, binili na nila yung buong company and then they closed it down. So, para mangyari yon, binasag nila yung mga bote. So, yung Halili could not recover. Kasi back in the day po, 50s, 60s, wala tayong gawaan ng bote. Ang gawaan ng bote natin, San Miguel. So, kung ikaw magtatayo ka ng beer company, magpapagawa ka sa San Miguel, which is kalaban mo. Actually, or magpapagawa ka po sa sa ibang bansa. up until now, kapag gusto mo isabotahe yung kalaban mo, basagin pa rin yung bote. Hanggang ngayon, ano pa rin yan, pwede Ginagawa mong pa gawin rin. yan. Sa probinsya? Kinukuha pa rin Hindi, yan. ibig sabihin halimbawa Pepsi basagin nila yung bote ng Coke kasi mas mura pa rin talaga Kaya kung ba i-recycle yung nag-switch bote. sila sa Plastic. yung papel na? Yung kasi ngayon, dati naka-imprenta talaga dun sa bote yung tatak. Paper label. Ngayon, paper label na eh. Nung binasag ba nila yung CEO nung San Miguel lang bumasag, pumunta siya sa factory. Oo, Hindi na kayo makakapag-produce! Kamukha nga, no? Kamukha ng bote ng Pale Pilsen, no? Kahit ngayon maraming gumagaya ng bote ng, hindi ko alam kung sinong unang nauna pero may ganung itsura ng Pale Pilsen na mapapansin mo sa iba. Saan nyo natagpuan yung Halili beer? Si Governor Halili, sir, is governor ng Bulacan back in the day. So, siya may-ari niyan. Tapos, yung mga Halili beer ngayon na naglalabasan, just like any company na mas maliit, ang target nila noon is probinsya. So, lahat ng mga nagbebenta niyan ngayon sa akin, galing Iloilo, galing... Meron pang konti. Hindi, sir. Nakahanap nila sa kuweba, ginawang Ay, oo. kandila. Oo. Na ano ko yan, napanood ko yan somewhere yata. Ay, binaon nila yung beer sa Kay MJS yata yun. Maalaala mo kaya yan Meron ba yun? Yung para magtutropa sila. Maalaala mo kay MJS. Magtutropa sila, tapos binaon nila yung beer, tapos binaligan nila. Tapos nung binaligan nila, ininom nila yon, tapos nagsaksakan sila gamit yung beer. Kasama ba sa kasunduan nila yun? After 15 years, Brad, hukayin natin, magsatsakan tayo. O sige, para sa friends. Sila. Magpakailanman. Di magbabago. Hindi mga kwentuhan sa inyo eh. Ito bang Halili beer, doon nakakuha ka ng may laman pa? Yes, nakakuha ko ng may laman. Pero binili ko siya at the same price. Kasi 5 pesos? Hindi, same price ng walang laman. Kasi hindi naman sana pasintabi sa mga fellow collectors ko. I'm a non-believer nung may laman. Feeling ko, ni-refill lahat yun. Pwede, no? That's just me. Pero maraming naniniwala sa may laman tapos gusto nila mas mahal yun. Pero ang fact kasi, sir, walang may tansan Paano may laman? Lahat ng tansan nila is San Miguel. Lahat ng nakitaan ko, ang tansan nila is not Halili. Sabi ko, siguradong ni-refill lang yun. May laman tapos walang tansa. Putang ina 50 years lang. Ihi yun, ihi. Ito nga, sir, baka magde-dehydrate yan in a few years So yun, 1950s dapat totally kalahati na yun. Tapos nakikita ko puno pa. Nabanggit mo yung tansan. Yung tansan pala ay bote din? Tama ba? Yes, so
Ang Tansan is kay Clifford Wilkinson 1900s. Siya ang nag-imbento ng Crown Cup. Ang tawag doon Crown Cup. Tapos tayong mga Pilipino, since yung unang bote na may Crown Cup ay Kinagat. ang pangalan ay Tansan drink. Ang pangalan ng inumin ay Tansan. So para tong Xerox. Kodak. Yeah. Colgate. Colgate, Palmolive. ganyan. Yung ano din, Pampers. Jobos. 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 Kasi die sa Escolta, if I'm not mistaken. Si Joe nga pala, kasama natin. Sakto si Joe. Joe Bosch. Inintroduce niya na rin sarili niya eh. Si Joe na from Comic Quest. Oh. Si Boss Hey, Joe. guys. May dala siya mamaya, papa-appraise natin. At sila din ang gumagawa ng laruan ng Cool Pals. Talaga. Ipi-pre-order soon. Oh, yan po ang unang laruan na pwedeng baba ang shorts. Tapos bulbul. Magkano kaya yun after 50 years, no? Yung Depende kung laruan kompleto natin. pa yung mga hibla. Ano siya dito? May Mas dala, mataas ang value pag kompleto yung bulbul. may dala siya dito na Fuji Apple. Kaya na kasi. Kala ko Fuji Apple. Sa years mo of peaking, sana yung pinakamalayo mong napuntahan to peak dito sa Pilipinas? Sa Pilipinas, siguro Aklan, sir. Sa Aklan. Yeah. Pero wala ako masyado nakuha. Ang nakukuha ko talagang madami, Bulacan talaga, boss. Ano meron sa Bulacan? Rich in history talaga, and yung ibang mga bahay doon, boss, untouched talaga. Hindi pa nagigiba to make it look modern, ganun. Kasi alam mo, So nandun talaga. pag nagdadrive ako, minsan sa probinsya, makikita ako ng old house, parang gusto ko siyang katukin, sabihin ko, meron po ba kayong mga lumang gamit o laruan? Ina mo, luma nga lahat dito. Tanong mo. May magbubukas doon, Kuba eh. Po ba, no? Ay, wala po si Master. May ano lang din, aside from sa Bulacan, sa Laguna, Marami din. madami din. Kalamba. May mga taga-Laguna rito. Kalamba, LB. Pinakaunang yema cake, no? Oh, Utang na. Ang ganda nun, ah. saan ba to? Fami, tsaka sa yung historic town sa Laguna. Kasi as in, bahay na ba to? Letter N to, letter N. Bahay na ba ito? Nag-incest. Basta parang nagilyan. Hindi. Kumato ka na ba? Nagkarlan? Habang naisip niya, kumato ka na ba sa isang lumang bahay para magtanong kung may binibenta silang lumang gamit? Minsan, sir. Kasi lalo kapag may nakita ka dong biglang may Jollibee statue na nakasabit lang mga tire ng kotse tapos ginagamit lang na iba. So, pwede mo yun offeran ka agad. Eh. Mas matik ba yung mura mo mabibili o alam din nila yung presyo? Nung kapanahonan ko, sir, ang swerte ko dahil hindi nila alam. Pero ngayon kasi na-vlog na ng lahat eh. Yun lang. Tsaka internet accessibility. Hindi ko na mauto yung mga lola. Yung mga lola, sabi, teka lang. Kilala kita. Ko yan eh. Tsaka yung access sa internet no? They could check kung magkano yung... Tapos pumasok pa yung KMJS na every Sunday napapanood. Isa ako sa mga consultant nila na taga-suri ang tawag nila. So kilala ka na. Pasok ka, Boss Kyle! Yayaman na tayo! So yun nga, sir. Minsan, of course, pag may mga entertainment part ang shows, they will spike it up para maano ng tao, magka-interest. So, Paete? ayun, pa Hindi. is Naalala ko bigla, sculptures pa Pila. ito. Pila. Pila Laguna. Nagkarlan. Pag Pila, dulo ng Laguna, right? Almost. Almost. Katabi siya ng Victoria. Kasi pag dadaanan mo yung town, parang mga Spanish style pa rin yung nila, yung mga bahay. Ang mahal ngayon, di ba? Yung mga copies na bintana. Yes, sir. Pag Nire-repurpose siya as table eh. Tapos nire-repurpose as Wala other nang thing. copies yata. Actually, sa Bawal old na. houses, lahat ng parts napapakinabangan. I mean, pwede mo siya ibenta. May lumang bahay kami sa Alfonso na tinatawaran yung parts pero hindi binibigay. No. Kahit yung biga lang, kahit yung beams. Cornisa. Cornisa. So, Opera nila. pag nagbahay-bahay ka, paano, parang, ma'am, nakita ko po. may Para ganyan." kumukonti itong bahay natin. Puta na, nandito si Crazy Kyle. Di boss, pag may kamag-anak nga kayo na positive, yun yung mararamdaman mo, nauubos yung bahay niyo. Ang ganda. Lalo kapag may mga kilalang pickers kagaya namin, minsan talaga yun ang natin. Paano positive? Ano na ang pinaka price possession mo na nakuha sa isang addict? Sa isang addict, boss? Of course, hindi ko alam kung addict, pero
Hinalang Hula lang. sobrang Hinalang Sobrang adik mo na lang. lang. sobrang mura na hindi mo akala, hindi At mo- sobrang lubog ng pisngi niya. sobrang mura nung item na parang, oh, shit. Item, sige. Hindi boss, yun nga, yung last year lang, yung Red Payphone talaga nakabili ako ng 3.5. 3.5. Yun pala yun. Oh, tapos hindi naman sa ano sir, pagkabili ko nun binenta ko kinabukasan kasi meron na akong 3 nun eh. Magkano mo na flip? Pare? 25. 3.4. Uy, Oh, ganda ano, Magkano? pinakinis. Kasi sir, pag pinost mo yun, bukas Mabilis yan, mabilis talaga. agawan talaga, nag-aaway pa yung mga tao. Ano yung bidding? Hindi na sir, pwede mo ipabid, pero ako pinost ko lang as 25, tas within few minutes, sold na. Parang guyas din pala yan. Yun lang yun. Tignan mo naman ilang segundo. Meron pa. Yung kuchi-kuchi, kung ganon, di ka na magbabago. Ito naman, baguhin mo na yung nakasanayan mo. Oh, hindi. Sa buhay. Dahil ngayong 2025, kailangan bago naman ng huwag ka na yung basta-basta kape lang. Kailangan yung masustansyang kape talaga, yung may guyabano plus mangosteen. Yung iba kasi, mangosteen lang. Ito, may kasama pang guyabano! Tama. Sa buhay, Oh. ang kailangan mo, tamang timpla. Oh, Guyabano, anti-cancer yan ha. Lupit yan. Mangosteen. With yan. Anti-cancer din. Rich yung antioxidants din. Mayaman din sa antioxidants. Dalawa na yan. Diyos ko, wag ka lang magsisettle sa isa. Kung hindi Talaga, wag magsisettle sa isa. Pag sa mga kape. Guyastin. Wag ka magsettle sa isa. Dapat palit tayo ng Dapat produkto. dalawa. Etong guyabano at mangosteen, pwede mo rin sabihin niya na something dual. Oo nga. Kasi minsan ang usapan, hindi na lang yung presyo, kundi saan mo bibilin yan, kahit ba may pera ka. So, ibang laro yung scarcity. Hindi, iba din talaga yung nostalgia eh. Bola. Parang wala siyang, parang kung meron kang kung meron kang pera, wala sa iyo yung 25,000, gusto ko yun to, na may memory sa akin yan. Or... Saka kaya ka rin naman mangongolekta, may pera ka pang kolekta. Wala naman siguro mangongolekta na naghihikaos. Picker din ba ang tawag dun sa mga nag-uuwi ng plato galing Jollibee? Hindi, pag nanakaw Depende. yun. Sinasalansan ba nila sa stand? Items, meron ka bang at least 5 na nasa sayo na hindi mo ibebenta kahit kailan? I think meron, sir. I can think of a few ngayon. Yung una ko is yung Harrison Plaza signage. Dito, nadaanan ko ngayon on the way. Yung kausap ko kanina, ikaw ba yun? Yung naglakad ka sa labas dahil gusto mo lang maalala yung Harrison Plaza? Yes. Kasi doon ka una nagkatulo. Sa second floor. Sa mga hindi alam, itong Harrison Plaza, ito mall siya. Pero may beer house sa loob. Sa second floor. Second floor tsaka ground floor. Ang ganda nun, James. Naalala mo yan, anak? Ay, nakikita mo yan, anak? Diyan ako unang nakatulo. Saan papa? Sa first floor o sa second floor? Ang sinusundo ko dyan nun yung lolo ko. So, high school ako nun. So, parehas kayo may tulo. Hindi ako sinasama sa loob. Mas mura sa baba eh. Sa fountain. Sa may pabilog. Bukod sa beer house, Kyle, anong memory mo ng Harrison Plaza? Bakit hindi mo siya ibebenta? Yung, ano ba, signage? Yung araw na ginigiba ang Harrison Plaza, nagpunta kami dyan kaagad. Tapos binayaran ko is security guard, parking boy. Gigibain pa lang, chismis pa lang nagigibain. Nagbayad na ako in advance. Tapos nung araw nagigibain, binayaran namin pangatlo yung Nagkalas. nagigiba. Kasi sila yung magte-text eh. Sila yung magte-text na, sir, gigibain na. So nung nag-text, pinuntahan namin kaagad. Kasi nag-text na. Yung, ano ba yan? HP? Ganon? Yung, HP, saka pati yung Harrison Plaza, inuwi ko yung... Gaano kalaki yun? Malaki, sir. Mas malaki sa atin eh. Kaya hindi ko may display mabuti. Pero... Nabubulag siya pag binubuksan niya yung ilaw sa loob ng bahay. Yung signage mismo. Yung mismong nasa labas na Harrison Plaza. Binato yun pa babae. Nasira yung letter S yung sa Harrison, nasira. Pero Ano yan? Parang umiiyak ka habang, yung bagsak yan! wala daw choice, sir, kundi babagsak. So talang inabangan na sa sahig. Pero may mga nasira, tapos hindi ko na inayos. Maganda na siya Anong fondest memory mo ng Harrison Plaza? Nag-aral kasi ako dyan, sir, sa Chinese school sa Pasay Chungwai, dyan sa Pasay. So, ang pinakamalapit na mall sa amin, Masagana o kaya Harrison. Dyan ang cutting classes. Ang ganda. Yung mga principal namin na in-check, nag-iikot dyan, tinitignan yung mga naka-uniforme na
So, ayun. Crazy Kyle, kaupo, kinakina mo ka! Bakit meron tayo estudyante pangarap Crazy Carl? Ano ba ito? Anong apelyido ito? First name. Ano pa, bukod dun sa Harrison? Pero eto, tanong ko lang, parang may napick ka na ba na pagpulot mo tae pala? Ano ba naman yun eh? Putang ina. Ano ba kala ba sa kanya? Mga ngangalakal Mambabuti, putang ina na. Parang alam naman niya siguro yun. Then, Sa lahat na naglago sa kalye, nakadampot na tayo ng, lalo yung batuhan, nakadampot na tayo ng tayo. Tanching. Oo. Ayan, di ba nagkokolekta ka rin ng mga pang-tanching? Tanching, yes. So, Ultimate Warrior, pamato. Oo. Nilalagyan pa namin dati ng ano yan, yung pampabigat para tanso sa gilid. Magkakano yung mga ganyan? Depende. Yung mga ganyan Ultimate Warrior kasi favorite ng lahat na nasa mga 10 pesos, 20 pesos lang isa. Ngayon. Pero yung mga rare, mga Herbert Bautista, Captain Barbell. Yung may buhat-buhat pa na gano'n. Akala ko yung mayor. Yung nanalo na siya ng unang mayor, nakabarong. Tsaka yung Si Bistek. Si Herbert mismo. Ba't ikaw kasi? May sasabihin Sinisi ka mo pa kasi. eh. Kaya kang talunin ni Ben. nalimutan ko sabihin ko eh. Ano pa, ang mga hindi mo i-let go, kahit na operang ka ng malaki. Ngayon sir, ang totoo, may nag-offer sa atin na 200k dun sa sa Marcos Gold. Meron kasi akong Marcos Gold eh. Malyano Gold! Hindi Italiano Gold. Marcos. Narinig nyo dito sa Cool Pals, nakita ni Crazy Kyle ang Masama tayo kay BBM! BBM! Salamat. Totoo. Sabi na totoo eh. Hindi tayo nagkamali sa Bawat- pagkakorta. Kyle, BBM! Pero to clarify, boss, ano yung Marcos Gold na nasa? Hindi, yung Marcos Gold is a Marcos coin. And issued siya ng Bangko Sentral. So, Kailan siya ni- gold coin siya. I think in the 80s siya. 80s siya nilalabas. So, ano siya, a little rare in terms of sa mundo ng collectors. Ayun. Ay, naalala ko na, Jibs. Paano mo nakukutuban na binubudol ka ng kaharap mo? Yung gaganchohin ka, paano mo nakukutuban? Pag pagka sumali ako sa new group, halimbawa, nasa bote group ako, lumang bote, tapos sumali ako bigla sa Hot Wheels. Ayan. Pagpasok ko pa lang, ayan na, ang tawag nila doon, mga scavengers yung mga veterano. So, alam nila na, lalo kapag yung mga celebrities, tas may mga pera, o kaya mga doktor, ayan, mga sumali bigla out of nowhere, tas gustong bumili, yan na, pwede nyo na ibenta dyan yung mga pangit nyong collection. Kasi rookie bibilin kahit ano eh. Napeke ka na sa isang item. I mean, pagkabili mo, nalaman mo, hindi pala siya legit. Napeke naman ako sir a few times, pero hindi ako napeke sa malaking bagay. Yung mga parang pinagbigyan ko lang na binili. Like, ang mga pepekein sa'yo boss na no-brainers is yung mga signage. Tapos pinaulanan, tapos pinatanda. So, syempre, walang katibayan eh. Oo. Tapos autograph, yan. Ang dami na meke, autograph. Autograph ni Marcos, autograph ni Francis M. Ang daming peke. Siguro 1,000. Paano mo Francis F. Paano Ganun, oo. Sino ang taga-check ng autograph natin? Yun ang problema, Si sir. Pia Wala. Magalona. Hindi mo naman pwedeng abalahin ng abalahin. Wala tayo. Wala ngayon, sir. The only way for local autographs, unlike sa Amerika, pag Dirk Nowitzki autograph, ipapa-grade mo eh. Tapos babalik sa'yo, original or fake. Pag fake, ang sakit, babalik sa'yo fake. Pero dito sa atin, wala eh. So, the only way is pag may picture, halimbawa, kay Sir Ryan Rems, autograph, tapos pinipicturean ko siya habang nag-autograph siya. So, pag walang ganon, ang hirap. Photo match ang tawag doon. Pag wala kang photo match, tiwala. Oo. So, hirap depende pala, sa'yo. no? Tiwala ka Ang kung hirap pala. autograph talaga yan. Anong kailangan para magkaroon ng grading system? I think it's a company. Kailangan natin magkaroon ng company full of veterans tapos gusto nilang mag-authenticate. Right now, no one's willing to Pinapadala do it. pa sa ibang bansa pag sa mga card. Opo, Tapos magbabayad ka rin. Mahal, oh. 2.5 bawat isang card yata. Hindi lang. 2,500, 4,000, no? Ganun. Ano pa yun eh? Kailangan, kuwari, 3 tayo. Isang mailing na lang pa ganun para mas Dalawa mura. lang yung kasi namin halimbawa sa comics tsaka sa cards. Comics. Comics, oo. CGC at saka sa
yung sa Europe, nakalimutan ko yung pangalan ng isa. Basta, ang problema kasi nagkakaroon sila ng sobrang delay. So magpapadala ka ngayon parang 6 to 8 months bago dumating. Turnover. Yes. Sa comics, it's $20 per comic. Paano nakalala mo, Rider, papuntang Europe? Ligaw eh. Nag-apply pa ng visa yung Lala mo, Mali yung Rider. pin niya, sir eh. Sorry, Joe. Okay lang. Tapos, specific sila dun sa paglalagyan mo na case. Pag hindi mo dun nilagay, babalik nila sa'yo. Bayad ka ulit. So, shipping plus yung $20 each, ulitin mo na naman yun. So bang magastos siya tapos biglang pagbababa pa yung grade? Wala rin. Wala rin. Parang investment talaga siya eh. Eto, sa comics, may nakapagsabi na ba kay Andrew E. kung original yung Spider-Man niya na kopya? Kasi merong may lumapit naman sa kanya, Andrew E., yung mo. Kasi sinasabi niya meron siyang number 1 na Spider-Man eh. Pero ang kami nagsasabi, Amazing Fantasy. oo, parang ang kami Typewritten. kami nagsasabi, parang facsimile. Ano ba yung facsimile sa Facsimile, copy? Wala akong dala ngayon eh. Pero meron kami kasi we're currently moving shops ngayon. Yung Amazing Fantasy kasi, siguro every few years, nagkakaroon talaga ng reprint yan. So, same everything. Lahat number 1. Oh, same na same. Pati yung mga advertisement, so makikita mo meron siyang advertisement ng mga Cracker Jack. Kung ano naalala yung niyo original yun. advertisements, Yun kinokopya din yung nila. iraran nila. Wala lang yung mga promotional items. Kasi dati, di ba, pag bibili ka ng comics, merong gum, merong card na kasama sa loob, wala na eh. Ito kay Andrew E., original ba? Number 1? Malalaman mo kasi yun kasi may presyo. 30 cents, if I'm not mistaken, yung original. Yung kakalabas lang last year, $3.99. So doon mo makikita. Pagbukas mo kasi sumigaw daw si Spider-Man, sino pinakamaingay? Tangina mo. Original yan. Original yan. Sige, bukod sa gold, saka Harrison Plaza, gusto ko malaman kasi kung ano talaga yung hindi mo ibebenta eh. Kasi ibig sabihin, yan yung pinaka-precious sa'yo talaga na pick mo. Saan mo nakuha yung gold pala? Sa collectors na yan, boss. Collectors Collectors din, oo. Yan yung mga isa sa mga holy grails pag gold coins na. So, Magkano mo nabili noon? I remember nabili ko siya ng 55,000 tatlo. Huh? Ang swerte ko nga nun, sir, nabili ko siya 55,000 tatlo sila. Pero yung dalawa kasi hindi Marcos Isabel ang tawag, which is Spanish-Filipino gold coin. So, ngayon, yung isang coin lang. Matagal, Opo. Si Isabel Oli nasa coin. Spanish, itsura niya yung gold pa nung Yes, nung Spanish Galyon ba period. ang ginagamit? Yung hindi pa fine yung pagkakabilog. Hindi. Fine na. Fine na siya. Isabel coins. Isabel gold coins ang tawag. Ano ba yun eh? Sinasabi mo yung press. Oo. Yung parang mga Roman era. Ang tawag dun, boss, meron ako nun, Makakala mo sa coins. which is one of the things na hindi ko rin ibebenta is yung nakuha kong, ang tawag nila, Barilla coin. That's 1800s. Dito sa Pilipinas ginamit. Oo. Yung Barilla coin, sir, is doon nakuha yung salitang barya. Barilla. It's really Barilla. Pero tayo, tinawag na nating barya. Bagya, para mas mabilis. Meron kang ganon? Yes. Nakabili ako ng isa. Medyo mataas ko rin nakuha from auction. Pero ang hirap makahanap ng ngayon. Yung sa akin nga, ang pangit eh. Parang pag nakita nyo, hindi nyo bibilin. Parang naagnas na. Mickey Mouse money, meron ka? Yung paper. Opo. Valuable din siya. Ang problem sa Mickey Mouse, sir, is ang dami niya. Madami nga. Ang dami Isang sako ng ganun. Makakita ka ng isang sako ng ganun. Ayun yung binabayad sa mga makapili ba? Ano ba? Hindi, panahon na nga po, yung currency, yun ang ipinalit nila. Kaso ang value, sobrang isang sakong pera para sa isang piling ng Ano saging. yung ganito na yung barilla? yan, Ganyan oo ba? Ayan, oo. Mas malala dyan yung akin. Di ba Oreo yan? Oreo yan eh. Yan yung Tanga. Gawa ba siya saan? Sa ginto? O Ay, ano? hindi. Ano lang yan, sir? Tanso lang Tanso. yata. Oo. Alam Saka mo ba, makapal siya, makapal. nakakita ako ng maraming old coins sa niyog na ginawang alkansya. By accident, nakita ko sa bahay namin. Kasi matanda na yung tatay ko, 1925. Sipin mo kung may lolo pa siya nung time na yun. Yung bao ng niyog, alkansya,
Binuksan ko, putang ng kalat yung old coins. Tapos naundoy. Wala lahat ng Yung collection ganyang ko old nun. coins, nilalagay sa sapatos yan para gumaling ka sa football. Nag-collect Ginagawa nyo elementary. Ginagawa Meron nyo. ako ng old coins, meron akong stamps din, na-collect din ako ng stamps. Kaso yun nga, naundoy kami sa Provident, nawala na ano yung mga collection. Paano mo inalagaan yung collection mo? Meron bang insurance yan? Ganon, nakasa safe, ganyan. Unang-una, tumira siya sa hindi baha. Ganda. Actually, wala ako nun, sir. Wala ako nun ngayon. Insurance, na ganun. Wala, fire insurance, ganun, wala. It's more of, kung paano ko na protektahan is more of, like, cleaning lang, tapos ilock mo ng mabuti. Yung mga autograph, keep it out of sunlight, na nag-fade pag yung ganyang ilaw, direct sunlight, direct light. Though may companies na mag-offer ngayon. UV. For example, action figures, tsaka, hindi, local. Meron? Okay. Local. I assume napakamahal ng premium, pare. Depende sa item. Sa item. Kaya lang kasi pag ikaw yung magbabase ng presyo, yun yung problema kasi halimbawa yung gusto ko lang to dahil sa sentimental value. So wala siyang... Wala eh. Wala siyang actual value talaga sa market. Parang every time na mag-iisip ako, kasi fan ako ng Pawn Stars, fan ako nandun din nga ako sa history no nandito sila eh. Nandun ka din eh, hindi lang kita mabati, naiiyak ako palagi eh. Pero sobrang fan ako ng mga vintage stuff at mga ganyan, na every time na maalala ko yung mga collection ko ng coins and stamps na nawala, parang sana nilagay ko siya sa ganito, sana nilagay ko siya sa isang safe place or may safe man lang na paglalagyan. Ganun. Ano mga signage yung parang gold dito sa Pilipinas? Mga signage ng anong company? Anything na close na. Sir, anything na close. Yung Smart logo nga, maniwala kayo sa hindi. Nag-iba yung logo ng Smart eh. So, nagka-value agad yung lumang logo nila na blue. So, nandun ka kagad sa building ng Smart nung So, Kaibigan ulit niya yung guard. binabayaran. Yung parking attendant. Ibagsak mo to sa Ayala. So, anything with that old logo or retired logo, anything na close na, yun. Yung mga... Sa Mandaluyong, may recently nag-close na Chocolate Factory in Recoa. Nagsarado na ba yun? I think... Inaamoy pa ako eh. Oh, dumaan ako nung naamoy ko eh. Tae ba yun? Hindi naman tae. I think nag-change... I'm not sure kung nagsara or nag-change lang ng bili. Basta they're tearing it down. So, Pero dumaan ako doon, ang bango pare. Noong nag-boys night out tayo. Pati yung mga nasa eskolta, no? yes, opo. Andun yung Battle Museum, Calvo Museum, nandun din sa Dami Escola. lang hindi na safe. Calvo Museum. Oo, Calvo Museum. Nandun lahat ng mga kalbo yun, no? Boy Abunda. Puling buhok eh. Movie posters ba kung makolekta rin? Tapos may Arnold Club yun. Kasi nalito siya, sorry. Oo, yung mga movie poster na pinipinta pa. Nasa tela yun, boss. Wala yun sa papel. Tela yun. Cloth nasa- siya, cloth. Kaya maganda yun. Pero ang hirap i-display. laki na. Saka ang hirap I-maintain na yun. Maintain, oh. Isang kwarto na yun eh. Kasi yung tela, di ba, rumurupok yan eh. Oo. Kaya pag nagkaroon ka nun, boss, alam mong valuable yun eh. Pero kung nagkaroon ka nun, usually ibebenta mo yun eh. Agad, no? Tapos bibilin mo ng mga maliliit coins, ganyan, para mas madali. Yun ang pinaka-safe ba in terms of longevity, coins na lang, yan mo, bote, ganyan. Toys, sir, yan. Toys. Alam nyo, baka mabash na naman tayo. Kasi diba napag-usapan natin nung isang araw na hindi naman talaga pantay ang mga babae at lalaki. Hindi naman talaga eh. Teka, linawin mo. Paanong hindi pantay? Kunwari, tumingin ka sa akin. Kaya bang mga anak? Hindi, di ba? Pati yung mga ulo natin, hindi pa rin. Oo nga, kasi yung male scalp daw, mas nagiging oily at nagkaka-dandruff. Kaya ang kailangan ng mga lalaking pogi gaya natin, ha? Yung shampoo na mas kayang magtanggal ng dandruff. Kaya huwag nyo nang gamitin yung shampoo ng mga asawa at girlfriend nyo. Nahuwa, ipik yun. Mag-clear men na lang kayo kasi yun yung may formulation na bagay sa scalp ng mga lalaki. Kung ako sa iyo, power up your dandruffy scalp! Supercharged with Clear! Eto sir, ito yung isa sa mga hindi ko ibebenta. May dala nga ako ngayon. Pakita ko sa inyo. One of the funniest toys ever made according to the putsang vlogs. ina.
Oo. Ah, yung May papay ako niyan dati. Ito yung yung 1960s nasa ba yan? etids yung niya, yung pindutan. Kaya Dam West yan. Nasa ethics naman talaga ang pindutan. Saan ba dapat Ewan ko kung nasa ng pindutan ni Kyle. Gumagana yung water gun na yan. yes. So, Saan mo Maganda rin kung saan na... pinapasok yung tubig eh. tapos ang maganda dito, boss, nakalagay dito, made in the Philippines. Golden Age. Mga ng Pinoy lang din Philippine, talaga gagawa niya. Katarantaduan eh. Kanya, Bert, sa may lalagay yung pindutan ni Batman. Diyan pa ba? Isang kiki! Hindi naman talaga si Batman yan, si Joey De Leon. Magkano ang value niyan? If you may ask? Iba-iba boss eh. May mga nagbebenta nito ngayon 12,000, may nagbebenta ng 5,000 Anong lang. year to? I'm not sure about the date. Hindi ko alam ko 60s or Parang 70s. 60s kasi itsura ng Batman na ganyan. Kaninong meron bata pa eh. mo kinuha yan? Adam West eh. So more than old. Si Adam West pa. 70s ganun. No? Meron kang sapatos talaga na Mighty Kid na stock. Opo. Doon sa museum, may museum ako sa Mandaluyong. Meron akong over 20 pairs na naitabi. Chinelas, sandals, sapatos. Saka meron ka ding figurine eh. Di ba yung statue ni Mighty Kid? Alam mo yung my Nakita ko ticket, siya. sorry. Di mo alam yun? Bata pa ka. Kasi di sa lugar kasi nila, last year lang nagkasapatos eh. Cavite. Oo. Dahon pa yung dala ni gamit nila nun eh. Ano ito? Ba't sakado na yung sapa ko? Sapatos yan. Ay! Hindi mo ba? Wow! Ang unang sapatos ni Adan ay Mighty Kid. Mighty Kid, nung bata ka, sapatos yan na bago mag-world balance, Mighty Kid eh. Pag grade KP, school ka. nauna pa sa KP yan. Nauna pa sa... Hindi, sang pabrika Halos sabay yan. Pabrika. Ang Halos AP sabay. naman, ang mga basketball player yun eh. Yung Mighty Kids, pambata yan, mga grade 1, grade 2. May tunog yun, di ba? Minsan. Mighty Kid! Hindi ko, hindi ko pinalagpas yung may nakita ako na Mighty Kid, binili ko siya at 800 pesos yata. Yung rubber siya na parang sa bata. Pang toddler. So may sinikmuraan ang bata sa Hindi, kalsada. sa matanda Hindi niya ko binili. pinalagpas yung bata. Hindi ko pinalagpas yung opportunity to buy one kasi nung bata ka, yung being commercial na merong kumatok sa bintana ng kotse, di ba? Christmas. Yun, di ba? Tapos bumukas yung bintana, lagi may namamalimos. Yapa yung barya. Tapos ang binigay niya, sapatos. Yung Mighty Kid. Sabi ng nanay niya. Sabi ng nanay, putang ina mo! Ayan. Pare, heartwarming yun. Pero nung bata, ayan, talaga Mighty Kid. Isa boss sa mga yung fifth ko na hindi ko ibebenta is yung KP Futura ni Alvin Patrimonio. Napapirma mo na. Tapos nakita ko siya, nag-halftime show ako, nag-perform ako halftime sa isang celebrity, yung mga classic basketball players. Legends. Napaperma ko siya, tapos medyo emotional siya, na-cover yun ng Spin Magazine na emotional siya, sabi niya. Eto yung sapatos, so, eto yung sapatos, sabi niya, wala na. Kami pa ni Chris noon. Hindi mo na di sila. Hindi ba naging? 1989 yan, sapatos na yan. Kung nakuha mo yun, kasi yung mga sapatos talaga na high-flying pa, dumadakdak pa si Patrimonio nun eh. So ito yung isang perfect example ng sabi ko, hindi ko to ibebenta kahit anong mangyari. And then dumating si Big Boy Cheng sa museum ko. Sinampal po ako ng pera. Saludo sa'yo, Sinampal Big ako Boy. boss ng pera. KP Futura. Magkano niya Irresponsible binili? ng tanggihan eh, no? Kasi po meron akong furniture shop sa Mandaluyong. It's called Kahoy World. So sabi ko, boss, ang totoo, ang gusto ko dyan na price sa tingin ko, hindi kita tatagain 40,000. Pero sa tingin ko, more than that yan dapat. Pero 40,000. Pero mas gusto ko sana, 40,000 na Uratex. Kasi nagbebenta po ako yung kama bed frames. So, nakikita ko yan. Nagbebenta po ako kama. So, pengi po ng Uratex para yung kama ko may Uratex na. So sabi ni Big Boy Cheng, bibigyan kita ng 40,000 cash saka 40,000 Uratex. So ayun po. Hindi ka makakatanggi talaga eh. Ang dali po ng desisyon. Sinambal ka ng pera at kutsyon. 100,000 na Uratex na lang pala. Sa pagkolekta ng sapatos, mas okay ba yung 80s pababa na sapatos in terms of yung hindi na hindi kasi ngayon na agnas yung soul. Yung Mighty Kid ba matibay pa rin ang swelas?
I think so, opo. Hindi ba opo, siya na, opo. hindi siya naagnas no, yung mga sapatos nun. Yung mga nakikita kong sa Nagiging displays ko, brittle. opo, as Diba? far as I know. Pero yung KP, medyo nakita ko yellowing na eh. Pero Hindi naman yung hindi natanggal, hindi naman tulad natanggal. nung pandemic, diba, after 2 years, wala tayong masuot na sapatos na matino kasi bumigay na yung swelas. o Yung ano. mga Nikes. Hindi naggaganon yung luma, no? I'm not Nagaganon sure, ba? pero I think yung Reebok pumps ko kasi nagganon eh, kahit luma siya. Pero maybe ang sabi ng mga shoe experts is gamitin mo lang. Pag hindi daw ginamit, tsaka lang nagkakaganon. Yung pinapakita ngayon sa screen, Yung ito, green. yung laruan na yan, ito, yan ba yung sa Milo? Yan yung pencil Libre sa sharpener. Milo po, Sharpener. libre sa Milo. Ang mahal din yan. Ngayon, mahal din Saan, yan. saan tinatasaan? Sa puwit din. Doon sa paa, sa paa. Sa paa ka lang. Sa paa. Oo, na mahal yung ganyang mga laruan na. Yung mga nakukuha dati sa mga sa mga cereal, Mga freebies, Oo. tawag freebies. Oh. Mahal na rin yan, sir. Mga nasa mga 5,000 set yan. Talaga? Pero may nabili ako niya na carded. Kasama yung card, saka may clamshell pa siya. 55,000 ko nabili. 5 kompleto peraso. na. Wow. Kompleto na sila. Oo, kompleto. Sino bang mailap dyan? Si Ronnie Magsanok? Ang pinakamahirap hanapin dyan sa lahat, di ba? Mahirap si Ronnie Magsanok. Second lang si Chito Loizaga. Pero si Ronnie Magsanok ang pinakamahirap for a reason. Si Bonel Balingit. Hindi mo mamabot si Bonel dyan. Wala. Hindi, siguro pinakamarami dyan si Ed Ducot. Meron ba? Patrimonyo yata. Hinebra. Si AJ Fine. Ang dami walang gusto. Patrimonyo, Cordillera, tama? Paras. Paras, Chito Loizaga, saka si Magsanok. Magsanok ang pinakamahirap. Tapos, rare. ang pinakamura niya siguro 600, wala pang bola, tapos wala din yung yung bilog sa tinatayuan niya. 600 na pinakamura. Paano ka nagte-check ng prices pala? Talagang, ako sinusuhod ko kasi din talaga lahat eh. Marketplace, vintage toys, tapos din Tama yun. pagbabanggain ko. Paano pag walang reference sa internet yung item? Comps, yung kagaya ng sinabi ni Boss. Comps meaning comparisons. Yung mga ibang nagbebenta. So makikita mo, minsan may suntok sa buwan, nagtotry magbenta na mahal. Pag walang bumibili, kailangan niya yun ibaba. Oo. Tapos yun ang magiging tunay na price. Makikita nyo yun sa comps talaga. Sa Kung comparison. hindi, halimbawa yung item, wala, ikaw lang yung meron talaga. Ayun na po. Pwede mo na yung sky's the limit price mo na. Depende kung makahanap ka ng naghahanap nun talaga. Nangyari na sa yan. Opo. Maraming beses. Halimbawa, yung Maggie. Ay, oo, Si Miss ang Maggie. Miss Tita Maggie Maggie. mismo. Tita Tita Maggie. Gago. Pakat mo yun. Tsaka ulo ka. Bakit? Wala naman sinabi. Sige. Takot si Chris eh. May utang ka pa kay Baka siya na pagbintangan eh, no? So yung mga ganun po, sentimental value, dun mo pwedeng, halimbawa, yung anak ni Tita Maggie ang naghahanap ng, yung mom ko kasi, ganyan. So, dun minsan parang, walang ibang bibili nun kung di yung tao na yun, tapos, wala siyang mahanap nun kung di ikaw sa'yo lang din. So, Na Eurotex, siningil mo din. May recent ba na nagpahanap sa'yo na celebrity? yun po, kasi ang asawa ni Tita Maggie, si Kinito Henson, nagulat nga ako na sila pala. Okay yun Hindi ko alam yun Opo, Pinay pala si Maggie. Ano ka ba? si Tita Maggie, opo. So, ang ganda, meron siyang doll, saka meron siyang mga print ads. Yun yung mga magaganda na Anong pinahanap niya? Si Maggie yung anything. noodles. So ayun May po. cooking show yun eh. Pag parang... Just one example na parang papahanap ng... yung mga artista nga po, minsan yung mga kids nila nagpapahanap din. Regalo nila sa parents. So, yun, ang cute din. Medyo, naka-ano ka. Meron ngang Nora Honor na manika eh. Nakita mo yun? May nag-post. Opo, meron po ako nun. Nasa batok niya. May ba to? Ay, mo. Ano Hindi kasi Milo rin. Milo rin. may manika Nora Honor. Tao. Sa ulo ka. Ano? You like Hindi, wag yun. Blip mo nga, blip. Blip. Nora Honor na manika. Comes with... Tapos ano siya, parang 70s. Each sold separately. Oo ka, no? With! Ay, grabe naman to. Bata yung Nora eh. Pero nag-bundle nung cricket. Para alam niya. Tangin na yun. Ano yun? Yung Nora Honor doll, ano yun, binibenta talaga dati. Ito ba yung Maria Leonora Teresa? Ay, hindi. Iba pa yun. Iba pa yun. Nora Honor, itsura ni Nora Honor na pinabata. Yung Maria Leonora Teresa naman, walking doll yun. Meron din ako noon. Baka nakakatakot naman yun. Naglalakad ng pusa. Mechanism lang siya na hindi battery operated. Ano, parang Hindi battery operated. Lumalakad lang siya ng ganyan. May mechanism lang siya sa tawag doon. May butas. Kasalan mo lang. Hindi rin siya disusi. Hindi rin siya. Pero malaki kasi yun, boss eh. Ganito kalaki.
May butas na. Nakatakot yun ah. Kaya ang galing ng innovation na parang naglalakad siya. Ay, lato hinahanapan mo ng butas. May butas ba daw? May butas ba Bigyan mo daw? na to, isa to. Kaya naglalakad ng kusa eh. Kung may butas yan, 40,000 yun. Putang ina mo ha. Ay, siya. Diretso higa sa Yucatex yan. Hoy, for Siya yung reference sinaunang... anak ni Tirso at ni Nora to, so bata yung dal na yan. Sira ulo kayo. Hindi, malaki naman eh. Ito meron tayong, sige, dalhin na natin dito sa, titignan natin kung ano yung mga important details pag mag-check. Ito, hindi man to vintage eh. Oh. Pero, ano bang, Ano yan, Nonong? teka lang ito Fuji Apple. Hulaan natin. Hindi, wait. Yung vintage ba, paano makakategorize sa vintage? Ano ba yung may mga categories yan eh? 20 years. Classic, 20 years. 20 years vintage. Yes. Ito, 2000, Early 2000s, late 90s. And then early 2000s to. 2001, ganun. Mga ganon. 2000, So, ito, pwede bang, pasok, ano na to, pasok. vintage na to. Oo. Putang ina, sakit no? Putang ina, graduate na akong college yan. So, vintage na yun. Wala, oo nga no. So, vintage. Tapos, pag more than 20 years, Gurang. classic. Hindi. Vintage na talaga. Historical. Basta more than 20 years 20 vintage years. Meron na kayong ginawang may, kunyari, nakuha na talagang yung importante sa history. Yung, kunyari, huling sulat ni Rizal, yung mga ganyan. Usually, things like that, i-endorse dapat sa government and museums. May So, gano'n na kayong May mga naririnig tayo at nakikita pero it's kept underground kasi Bawal. kukunin yun. Mahirap. Ito yung kabilang pares na pinaagos ni Rizal ng tsinelas. Highlander. May clocks na pala nun. Yung Roxanne, puta. experience ko lang dun sa tanong ni James kasi nung bata ko, nagpa-renovate kami ng bahay sa Bataan. Puchang na, no? Pag may lumang bahay na Oo. nila-renovate, no? So, ang nun, may mga nakuha, madaming bahay tapos ang kwento-kwento dun sa ibang mga bahay na inayos. May kalansay. Hindi, yung mga correspondence ng mga sundalo. So, yung mga sulat sulat. na yung iba hindi Drawing ng na-deliver. dick pic, sorry ah. Wala pang camera nun eh. Camera eh. Ganito na ang hugis ng burat ko ngayon. Burato. Kayo na, Helena. Alam mo kung ano yung naiisip ko minsan sa mga lumang bahay. Kasi di ba sa unang panahon, pag magpapatayo ka, may coins ka na ilalagay sa semento, yung sa may sahig. Sa pundasyon. Sa pundasyon. Puchang na, gusto kong Pamahiin. gusto kong magbagay lumang bahay na sira na. Gusto kong minsan checking kung nandun yung mga... Gusto mo, kain natin tong century. Sa driveway namin, yun ang ginawa ng nanay ko. Hindi ko nga alam eh. Yung sabi mo kanina, yung nilalagay sa sapatos. Habang nagbubuhos ng semento, yung nanay ko, inaano ng... May ganun talagang pamihiin eh. Pampaswerte. Tibay, titibay. yung mga titibay. mamiso. So yung mga lumang bahay, ganun, titignan mo, baka mamaya may lumang coins dyan eh. So ito na. Ikaw na nga mag-introduce muna, Jo. Kasi si Jo, kakasarado lang, sayang kung alam lang ni Kyle na sasara na yung gigibain na yung Comic Quest eh. Oo, yun na nga kasi Nag-renovate yung Mega Mall. Anong year ba yun nag-start ang Comic Quest? since year 1 ng Mega Mall. So around 93, 95, nandun na yung Comic Quest. Wow. Vintage Nasaan yung na rin signage kayo. nun? Andun pa. Andun mismo Hindi sa pa Mega siya Mall? na kaya lang kasi pinalitan Ano bang na number yun ng parking attendant? Sa security ka dyan. Unahan na kita, Eto Kyle. na boss, eto na yung kausap. Ang kasi dati, nandun siya sa ground floor, sa may National Bookstore. Kabilang side. Tapos bumaba na lang nitong early 2000s doon sa lower ground. Doon sa may Malapit tapat kayo sa ng arcade eh, di ba? Yung dati. Oo. Arcade, tsaka tapat ng food court. Tsaka malapit sa Bio Research. Oo, pucha, tagal na rin nun. Alimol pa ata, may Bio Research na eh. So, isa to sa mga item na nakita namin. Kasi may mga cabinet doon na instead na ayusin, Tinakpan na lang. tinakpan na lang. Kasi may attendant din. Nabaon? Nabaon. So, hindi ko nga alam kung kahoy ba to o ano, pero parang wala naman. Pwede mo ba ipakita dito sa camera? Isang Green Lantern. Dito. Yan. Ano to? Alan Scott Power Battle Replica Yes. from 2001? Mga Ano, ganun. ano. Hindi Malalaman ako sure natin. dun Paano mo ba pero nalaman early niya? 2000s. Usually may date. May markings sa box. Ano siya? Limited edition of 1,000. Yes. Special to, umalis si Ryan Rems. Pero special to kay Ryan Rems. Ay, ito pala. Si Ronong pala. Kala ko umalis. Kasi ito ay si Alan Scott na Green Lantern. Nasa comics ay
ang first na itong una yatang naglantad na Siya yung una gay superhero. na mainstream. Na gay superhero. Anong year siya naglantad? Anong... Oh. Ba't gagawa ka ng time machine tapos puputulin mo yung ulo niya? Hindi. Hayaan mo na. Very controversial to at that time. Kasi Oo. hindi pa ganun ka... Early 2000s nung ni-reboot ulit yung ng DC. Kasi parang mga forgotten sila yung golden age. Kung naalala mo yung lumang Flash, yung may sombreros, Oo. Jay Garrick. Iba pa yung lineup nun kasi Justice Society. So, eto siya. Bubuksan natin. So ito ay ang unang bakal na DC ba? Siya ba ang una na mainstream? Ano ba reaction ng comic industry nun? Nung nagladlad tong karakter na bakal? Madaming nagalit, madaming nainis. Pero kasi since golden age siya, Kaso yung nga. Mukhang movie accurate yung size. Ang tawag movie accurate. 1:1. Ibig sabihin Mas gusto kasi ng mga tao na si Hal Jordan. So, kakatapos lang ng Blackest Night. Ni Ryan Reynolds. Hindi, yung comics. Comics. Okay. Yung kay Reynolds kasi medyo pangit yung reception dun eh. Ano yung Blackest Night? Sinonong ba yan? Si ano ba to? Sino isa yung black na Green Lantern? Hindi, si yon Jon Stewart. Jon Pero Stewart. ang kasi nito, Blackest Night lang, Jon Stewart. Yung black explain na... ko lang ng konti yung lore ng Green Lantern. Yung powers nila nakukuha sa emotional spectrum. So, yung bawat Wife ko rin. kulay, Rems. Green Lantern pala yung asawa ko. Ganda. Suotin mo yung ano. green is willpower, blue is hope, Pag red horny. May red orange. is anger, May orange din, di ba? orange is yung selfishness. Yellow. Oo, yellow is fear. Tapos, mayroon ding nakapag... Anong horny? Brown. Hindi, yung yung Star Sapphires, purple. Purple is horny. May nag-wield ng all... Parang pinili siya na makapagsuot ng lahat ng rings eh. Nakokontrol niya lahat ng kulay kasi nung yung Blackest Night event, ito yung lumabas yung death. So black. Yan ang Blackest Night. Black ring. By the way, nakikita ko may paint chipping siya. Nire-repair pa yan o hindi na kailangan? Pwede siyang i-repair, especially for this one. Kaya lang kasi resin siya. So- Normally kasi either isin mo or ewan ko kung may nagsasandcoat. Pero Ay, suotin mo nagsasandblast As dito. a collector and picker, ano bang prefer mo? Restore or as is? for the antique side, hindi sa toys side, sa antique side, they would want to keep it as is. Kasi tawag nila dyan patina eh. Ang patina is yung signs of aging. So minsan beauty yun sa eyes ng mga antique collector, which is a big turn off naman sa mint condition toy collectors yun. Naalala ko yun, yung coins. Galit na ano sila, ba't mo ba't mo sinain? Parang, Yes. wag mo isa-shine pag may old coin ka. Sabi niya, wag, ba't mo ginanon? Kasi para makita na mga gasgas siya. Tsaka parang yung sa signage ng Harrison Plaza. Ba't mo binagsak? Okay lang na mamagsak dahil part yun ng Story. story na Backstory niya yan. tiner down siya. Na sinuhulan ko yung gwardiya. The way you look at it, sir, pagka halimbawa bumagsak, tas nasira, tas nirestore mo using other parts, bago. Titingnan na ng mga buyer mo someday na gaano kadami ang bago dyan. Oo. Pagbibintangan ka na eh. So maganda yung nakip mo na lang talaga siya ng ganun. Ngayon susubukan ni Ryan Rems suotin ang Green Lantern. At Paano mo maano yan, yung value? How do you, kuwari, sasabihin mo sa kanya, ay, may paint chippings na yan. Bababa na yung value niya pag ganyan. Depende, boss. Yes. So sa comps, pwede mong ibaba ng konti. Pero things like that, talagang rare na eh. I'm a Marvel guy, so yung DC medyo hindi ko pa familiar yung exact price niyan. 1 of 1. This is of 1,000. 1,000? Yeah. i-recharge lang ni Rems yung kabakalan. Paano bang sasabihin mo dapat dyan, Rems, pag ikaw yung bakal na Green Lantern? Green Lantern, ako. Dahil kailangan dalawang Green Lantern. Oo. Ganyan siya eh. Anong unang gagawin mo? Kasi i-wield mo siya eh. Kahit na ano nasa imagination mo, yun yung lalabas sa ring eh. So, anong in-imagine mo? Kuwari may kalabang kang 4, anong gagamitin mong weapon? Gunting, suklay at burat.
Hanggang sa susunod na tawanan, dito lang sa Cool Pals. The Cool Pals is brought to you in partnership with Spotify and the Pop Network Entertainment. Ha? Bago na? Yes. And if you like our show, please follow us on Facebook, Instagram, Twitter, Wala nang Twitter. X na. X na. X. And subscribe to our Patreon at our website, www.thecoolpals.com. Hello, Kyle, please invite them to your page. Paano can people go to you pag sabi magpapahanap sila ng laruan or kung merong or any antique piece or... Okay, my page is The Filipino Picker. Tapos YouTube page also The Filipino Picker. You can catch me at pag Boss Toyo Pawn Stars pag may mga antiques and also KMJS pag may mga antique episode. I'm always the taga-suri ang tawag nila. So you can catch me there. And I have a museum called Museo ng Kahapon sa Boni. Pwede ba kaming mag-vlog dyan? Yes, sir. Makita namin yung mga... Magdala din kami minsan, pwede ba yung magdadala sila ng antique or anything Yes. Lapida ni Emilio Aguinaldo. Pwede nating suriin lang, pwedeng suriin and buy. Parang ganun. Oh. Oo nga, no? Sige, gawin natin. May may old coin kaming isa eh. Ewan ko kung may value. Oo nga, pwede. Ako meron akong... 1870. Ay, may regalo ko kay Sir Ryan Rems kasi nagkasama kami noon dito eh. Antique na to. Ay, pucha, papirmahan mo yan, tapos picturean natin na pinipirmahan mo. Okay? Hindi nga. Doon sa page na picture niya, nandun din ako. Kaya batang rapper pa ako nun. Ang saya, Oo nga, Talagang ganyang katibay. Ayan, hindi natin napag-usapan Thank you, yung Crazy mo, rapper side. Ano lang masasabi mo kay Carlos Agassi? May phone question. Actually, dinimanda ako sir ni Carlos noon eh. I had a lawsuit with him. Pero bata pa kami pareho nun. Kasi Kamusta naman ang ending? It's this album. Yung album na yan na demanda kami dyan. Kasi we had the line na parang sabi ko, don't battle me, I'll make you look like Carlos Agassi. Parang, pero I was really young, so I wasn't really thinking straight that time. Pero nagkaayos naman kami agad-agad. Pero there was a lawsuit. So ngayon sinusuportahan mo na yung rap niya? Hablan nyo na lang uli ako. Actually, Maraming salamat. May nagtanong din kay Carlos Agassi, Idol, kamusta na kayo ni Crazy Kyle? Nako, okay lang naman kami. Ganun talaga ang buhay. Tama kayo, mali ako. Yan talaga. Hindi talaga lahat magkakasama sa mga barkada. Kaya yung mga hunks, hindi talaga naman talaga kami magkakaibigan eh. We were never brothers. Ganun na talaga yun. Tama kayo, mali ako. Memorize mo ah. So, shoutout sa ating mga Patreon dyan. Si Ira Bulkerin, Jeff Bucat, Leslie Beltran, Earl Bautista, Jan Lantizabal, Jambalaya Loxco, Jay Colliero, Tricia Joyce, Mariah Anenia Fonasier, Jan Henry Almazan, John Paul Carolino, Marlon Ligsay, Amoyan Brian Alvarez, Dominic Jose, Jo Maria Akia, Patrick Custodio, April Milanes, Martin Isulat, Aldrich Paul, at Justine Bautista. Ay, shoutouts pala ako kay Sir Patrick Briones, Kahul Pals. Shoutouts and si Gerald Pabilik nandito. Ayos. Nagkausap kayo ni Carlos Agassi. Ay, hindi boss. Lawyers yun nung time na yun eh. And it was the label, si XAX and DJ RB, yung friend ni Sir. So ngayon, pag nagkaharap kayo ni Carlos Agassi, Siguradong super malumanay na yung usap ko. may ano ka, may value ka ng collection mo. I mean, may assessment ka kung gaano worth ng... How much? Yes, all boss. in all. Kasi there was Dalawang value bigay mo yung sinasabi mo sa asawa mo tsaka yung talagang presyo niya. 2.5. Actually kasi there's gonna be a Mandaluyong Museum coming soon. And nag-approach sila sa akin to acquire the entire museum para isa na lang ang museum na nasa Mandaluyong. So I had an idea recently kasi I gave it to them. Ito ba yung Ben-Hur Abalos Museum? May sa Mandaluyong sir eh. Opo. Kasi so I had an idea pero siguro sir nasa mga maliit lang, mga nasa 4M ganyan. 4M? Pero malaki yan eh. Imagine mo kasi random collections eh. Kaya... Random, and wala akong mga cars, yung mga malalaking cars na vintage, ganyan. That's just the ang tawag ko doon, buting things. Kung may kotse ba na gawa sa Pinas, anong kotse yung Sakbayan, boss. Sakbayan, di ba? Sasakyan ng bayan. Yun ang PLDT service car noon, saka police.
Service car. Sasakyan ng bayan. Ano Yun yung din ang makina nun? paborito ni Ryan Rems na Green Lantern, Sakbayan. Sakbayan. Napakadilingkwente. Napakadilingkwente nyo. Sorry, pare. Ano yung Meron- Sakbayan? Anong year yan? Sakbayan, siguro sa mga 70s, 60s yan. Ano yung makina nun? Pinoy talaga? Ang alam ko sir, Volkswagen. Apo, siya, mahal yun Meron pa yan pag mga ano. Kotse siya, kotse. Opo, saka ano siya, parang kahon na kahon, parang ganito yung tsura. Parang Tesla nga eh. Parang Kung test. tingnan mo. Pag may mga Volkswagen na ano, yung Expo, yung mga every December mayroong sasama-sama lahat. May ganun sakbayan, may kita kaysa. Umaandar, no? Ito, galing. Feeling ko habang tumatagal, mas magmamahal to, pare. Puti, parang hammer ang datingan. Oh, ganda pala Parang nito. ganyan yung itsura ng Sa FX. Tamaraw, tsaka sa Fiero. Ganda, oh. Piera, oo. Meron pa palang umaandar. Okay, Oo. Kasi nga, siguro, dahil Volkswagen yung makina, ang dali kasi niyang ma-restore. Well, minsan pinapalitan na rin nila ng makina. Kasi nga, Parang ano din siya, no? On the type jeep, yung itsura niya, oh. May may distributor talaga yan, yung Sakbayan na yan, noong time na yan. Yes, opo. At, So, parang kotse talaga siya kung ibenta. yes. Saka, yung police force natin, yan ang service car ng mga police dati. And also, Meralco and PLDT yata. Yan also. Ganda. From Nina P, pamura sa inyong lahat with so much feelings, as in si Captain Green Pineda na mahilig sa kape, kapepe. Putang ina. Si Kapepe. Oy, putang ina mo, Green Pineda. Captain Green Pineda. Pasensya na, pinapamura lang po kayo. Sabay-sabay. Okay, ito lang. Pa-shoutout in unison ang kawork ko na si Leon Salazar. 1, 2, 3, Putang ina mo! Leon Salazar. Pati si Kapepe. Yan. Pakimura si Siegfried Alemania kay Rems. Siegfried Alemania, tang-ama ka, pati lolo mo, puta. Yan. Pamura po sa asawa ko si Mark Francis Cabagyo from Nigerian James. Hello, Martin Cabagyo. Is that the real name? Mark Francis Mark Francis Cabagyo, Yeah. utang ina mo. Happy birthday to you. Yan. Happy birthday to you. Baka pwedeng pamura na rin si Bert Aguila, Nigerian James. Bert Aguila, I'll fuck you in the ass. Yan. From Elkan Pagubayan, pamura po kay Ryan Rems in Iqbal. Way yung tropa ko si Justin Masongsong. Justin Masungsong, tanga magka, halika na sa parlor ko. Pa-shoutout ang asawa ko na si Kat Pagyo kay Vietnong. Ano pangalan? Kat Pagyo. Kat Pagyo, pukinang ina ka. Yan. From Rudolph Antido, pamura kay Chinese GB ang bano na si Lawrence Baslote. Ikaw, baslote, takina ka, suot ka pula, para swerte ka, bano ka, poke ng ina mo. Yan. Si John pare nagpapamura kay Chinese GB. Sino? Diyan. John lang. Sige, Yun. putang ina, kahit sino dyan. Putang ina mo kay, takina ka, magsama kayo sa t-shirt na pula. Yan. From Juan Paulo Enolva, pamura po kay Nigerian James yung nanay ko na si Marivic Enolva. Nanay Hello, to, pare. mami. Nanay to. Hello, mami. You let me in your house. Yeah. There's no coming back, mami. Tangina ka. Maraming salamat, Crazy Cal. Thank you, Bo. Thanks for having me. Salamat, kakaano ko. Bitin, gusto kami kong tanong. Oo nga. Ano ba tanong mo? Tingin, hindi pa naman tayo. Rolling pa naman. Sa mga laruan, kung may lumapit sa'yo, hanggang anong taon yung bibilhin mo para makonsider na yung kasi kuwari 'di ba pag kuwari vintage lang ba talaga kinokolekta mo o bibili ka pa ng mga earlier stuff ngayon? Opo. Kagaya ngayon, ang vintage ngayon is 20 years, so that means 2005. Matanda na ako nun, boss eh. Nagtatrabaho na tayo. nun. So hindi ko na siya gusto. So pag sinabi, bumibili ka ba ng vintage, hindi ko na masagot ngayon kung yes or no. So, Kailangan makita mo muna. ang sagot ko na ngayon, sir, is yung inabot ko ng childhood, yun na lang ang binibili ko. Yung nostalgia sa mga akin. 90s pa ba ganun? Mga 90s, yan. 90s. Captain Power, ganyan mga Opo. Centurions, Visionaries, yan, G.I. Joe. ganyan. Ay, meron ka, marami kang visionaries. no? Visionaries kasi paborito ko yun eh. Ano yung alam ko parang may kinokolekta ka lately. Ghostbusters ba? Ghostbusters, Teenage Mutant Ninja Turtles, yan. Yung hinahanap mo minsan, sabi ko minsan may nahanap ka sa vintage na I'm looking for this. Ganun, no? Pag addict, talagang naghahanap eh, tapos bibilin mo kaagad. Oo. Si Chino comment agad. Oo, meron ako niyan. Puta na, inaano ko tangan Chino. Hirap. Kailangan pumikit boss dyan eh. Oo, pag kay Chino, parang may hindi ako mapag-aaral eh. Hirap. Pero ang ganda. Pag ikaw ba naghahanap,
Tatawagan mo pa. tinataasan nila ng presyo. Oo nga. Depende pa. Pero yes, usually na matataas yung presyo, pero pwede mo naman laging itawaran yun. Hagel, no? Basta hindi ka nagmamadali. Ang natataga, boss, yung maraming pera, tapos nagmamadali. Yan ang natataga. Nako, nagganyan na Bad rin combination. Oo. Kaya buisit yung mga nagre-reply ng PM sent. Pagtanong. Alam, naasa ka ba dun sa nagpo-post ng walang presyo? Yung piso lang? Yung okay ganon? naman sa akin, boss. Okay lang. Basta, kasi pagka ganun, automatic, alam mo na yun. Pero minsan sila lang kasi meron nun eh. Yung hinahanap mo, sila lang meron. So, wala. Kung di ka willing na mag-intay next year, next year palilutang yung mura, wala. Mabibili mo na yun ngayon ng mahal. Yun eh, pag yung may nagbenta ng mura, tapos pag tingin mo, may 5 comments na, ay, wala na to. Pag sa online, wala na At to. hindi pa nakalagay sold. Ha? Hindi pa nakalagay sold. Minsan di na binabalikan Kasi mabilis eh. After 1 minute, 2 minutes pa, kita Kaya mo, nga duman na eh. yung labanan ngayon ng ibang seller sa Facebook, stories. Popost sa stories. Oh, Hindi pinopost na for sale, pero parang... yun yung ano Bait, niya, parang bait. hindi Bait, ano yung presyo. So, ikaw, mapipilitan ka mag-PM. Message, pucha. Meron ka bang hinahanap ngayon na pag lumabas to, bibiling ko Oo, na laruan. Paglaruan. Actually, madami. Yung mga batibot, yan. May mga merch yan dati. Meron ba? Papakilala ka namin dun sa... Ulo ni Pong Pagong. Pakilala ka namin sa isang comedian. Nanayin niya yung executive producer ng Batibot. Ayun. Saka yung... Kilala din niya yung parking boy saka security guard. Boss, actually, kung nasan man si Kiko Maching ngayon, sana. Nasa rehab. Nasa museum Nasa na vault, niyan eh. oh. Di, nasa museum ni... Sino to? Henson. Jim Henson. Di ba nasa rehab? Mananakaw din yan, boss. Sana. Kinuha daw sabi niya, ang kwento niya, kinuha si Kiko Maching, pati si Pong Pagong. May butas Kaya, yan. Ay, butas naman talaga. Sigurado talaga. Kaya napilitan silang magpalit. Ang kwento, nagkaroon ng infringement daw kasi sa design. Dahil yung ibang puppet, yung dalawa kasi si Kiko Maching tsaka si Pong Pagong, designed by Henson Studios. Tapos, sinubukan nilang dito, pakilaman yata, or i-recreate para madagdagan yung characters ng Batibot. Ayun. Kaya si Pong Pagong, saka si Kiko Maching, parang state of the art yan mga yan eh. Kahit si na lang, Manang Bola. Oo nga, no? Saka si Gingging, saka si Ningning. Baka nandyan pa. Si Chiritsit, Alibangbang. Si Tsaka si Si Ate Siena. Si Direk. Saka si Irma Daldal. Yung kalaban naman. Pero maniwala kayo, boss, minsan may mga collector talaga na taga dyan sa production na yan, tapos it dies with me. So minsan, aabangan mo talaga sa mga apo yan. Kaya ngayon, parang wala. Kailangan patayin mo. Alam natin wala, pero biglang lulutang. Yung lalabas, no? Pucha, sana may makita tayo kay Boss Toyo minsan, nakakatuwa yung gano'n, no? Kahit hindi Batibot. Lalabas lang na gano'n, no? Yung at iba pa. At iba pa, yun. Oo, nawala Kapitan kayo. Bilang. Kapitan Basa. Kapitan Basa rin. Kapitan Bilang. Basa yata sa Sa yan Batibot. Batibot eh. Oo, Kapitan Bilang. Oo nga, no? Yes, May nandyan nakita lang ako yan. niyan, yung tape ng Batibot. Yung Ayun, meron ako nun sa cassette tape, multiplex. Oo. Yung sasabayan mo yung kanta. Pagising sa umaga, Batibot. Alamid. Nagalit sa akin yung ko doon eh. Yung tita ko doon eh. Kasi Nagbutibot ka sa harapan niya. Kasi lang babae shorts niya. Ito lang kinakanta niya. Ibang Batibot yan! Ilan mo ka? Wala kang chocolate. Thank you, Kyle. Okay. Salamat, boss. Salamat. Thanks, Boss Salamat. Kyle. Thank you, Nice Joe. to be here. Nice to be here. And for stand-up Meron comedy pa? shows, please visit www.comedymanila.ph. Yahoo! Yeah! Woo! Oh, no. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.